Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang totalitarianismo, isang larawan ng kumpletong kapangyarihan. Banta ng totalitarianismo, sa demokratikong pamamahala. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, walang isa mang anyo ng pamamahala, ang nagdulot ng kasing dami ng takot, pang-aapi, at kawalan ng kalayaan, tulad ng totalitarianismo. Ito ay hindi lamang isang uri ng pamahalaan, kundi isang sistema, na nagsisikap na kontrolin hindi lamang ang politika at ekonomiya, kundi pati na rin ang isip, damdamin, at buhay pribado ng bawat individual. Mula sa mga rehimen ni Hitler sa Alemanya, at Stalin sa Soviet Union, hanggang sa ilang kasalukuyang pamamahala na may katangiang totalitaryo, ang sistemang ito ay nagpamalas ng isang kakayahang pagsamantalahin ang takot, pagkakaisa ng mamamayan sa ilalim ng iisang pinuno o partido, at alisin ang lahat ng puwang para sa oposisyon, o pagkakaiba-iba ng paniniwala. Ngunit, paano nagsisimula ang isang totalitarianong rehimen? Paano nito nagagawang makuha ang ganitong kalawak na kontrol? At bakit mahalagang unawain ito ngayon, lalo na sa panahon, kung saan ang kalayaan sa pagsasalita at karapatang pantao ay patuloy na nahaharap sa panganib? Totalitarianismo versus demokratikong pamamahala. Bakit mahalagang malaman natin ito? Ano ang totalitarianismo? Ang totalitarianismo ay isang uri ng pamamahala, kung saan ang gobyerno ay may ganap, at walang hanggang kapangyarihan sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga mamamayan. Mula sa politika, ekonomiya, at lipunan, hanggang sa kanilang paniniwala, kultura, at kahit personal na relasyon. Walang kalayaan para sa malayang pagsasalita, pamamahayag, relihiyon, o pagsali sa ibang politikal na grupo. Ang gobyerno ay gumagamit ng karahasan, pagsubaybay, at propaganda, para mapanatili ang kapangyarihan. Mga halimbawa, ay ang pamamahala nina Adolf Hitler sa Alemanya, at Joseph Stalin ng Soviet Union. Ano ang demokratikong pamamahala? Ang demokratikong pamamahala, ay batay sa prinsipyo ng kapangyarihan ng mga tao. Ang mga mamamayan ay may karapatang pumili ng kanilang kinatawan, sa pamamagitan ng malaya at patas na halalan. Mayroong mga kalayaan na protektado ng batas, tulad ng malayang pagsasalita, pamamahayag, relihiyon, at karapatang magtatag ng politikal na grupo. Mayroong din namang mga institusyon na nagbabantay, para hindi abusuhin ang kapangyarihan ng gobyerno. Mga halimbawa, ay ang Pilipinas, Kanlurang Alemanya, at Estados Unidos. Bakit mahalagang pag-aralan ito? May tatlong pangunahing dahilan kung bakit mahalagang malaman ang dalawang uri ng pamamahala na ito. Una, pagprotekta sa sarili at sa lipunan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa totalitarianismo, alam natin kung anong mga palatandaan ng paghihigpit sa kalayaan, at paano pigilan ito. Maaari tayong magtulungan para panatilihin ang kalayaan sa ating bansa. Ikalawa, mga may katuturang paghuhusga. Kapag alam natin ang pagkakaiba ng dalawa, mas makakagawa tayo ng matalinong desisyon tungkol sa politika, tulad ng pagpili ng mga pinuno na tunay na nagtataguyod ng kapakanan ng mga tao. Ikatlo, pag-aaral mula sa kasaysayan. Ang kasaysayan ay nagpakita ng mga kahihinatnan ng totalitarianismo, tulad ng karahasan at kahirapan. Sa pamamagitan ng pag-aaral nito, maaari nating iwasan na ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang pamamahala, na nagnanais ng kabuoang kontrol sa lipunan. Ang totalitarianismo, ay hindi lamang isang uri ng pamamahala. Ito ay isang sistemang naglalayong hawakan ang buong aspeto ng buhay ng mga mamamayan at lipunan, bilang isang buo. Hindi tulad ng ibang uri ng pamamahala, na may hangganan ang kapangyarihan, ang totalitaryong gobyerno ay nagnanais na walang kinikilingan, walang kalayaan na maiiwan, at lahat ay sumunod sa kanyang layunin. Ang pangunahing tunguhin nito, ay ang kabuoang kontrol sa lipunan. Mga pangunahing uri ng pamamahala, sa konteksto ng totalitarianismo. Bakit ito naiiba?
Bagamat ang totalitarianismo ay isang kakaibang sistemang sarili nitong uri, may mga tiyak na katangian na naghahati mula sa ibang pamamahala. Narito ang mga pangunahing katangian na nagpapakilala nito. Kontrolado ng isang lider o partido. Sa totalitaryanong pamamahala, ang lahat ng kapangyarihan ay nakakonsentre sa isang solong pinuno, o isang tanging politikal na partido na hindi pinapalitan. Walang malayang halalan, at ang pinuno ay nananatili sa pwesto, hanggang sa kanyang kamatayan, o pagpapatalsik sa pamamagitan ng karahasan. Halimbawa, si Adolf Hitler ang solong pinuno ng Nazi Party sa Alemanya, habang si Joseph Stalin ang pinuno ng Komunista Party sa Soviet Union. Ang lahat ng desisyon, mula sa digmaan hanggang sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao, ay nagmumula sa kanila, o sa kanilang partido. Mahigpit na sensura. Walang puwang para sa malayang pagsasalita o pamamahayag, sa totalitaryanong lipunan. Ang gobyerno ay nagsagawa ng mabigat na sensura sa lahat ng anyo ng media. Pahayagan, telebisyon, radyo, singing, at kahit sa mga usapan at tahanan. Ang anumang impormasyong labag sa paniniwala ng gobyerno ay pinipigilan, at ang mga taong nagpapalaganap nito, ay nahaharap sa matinding parusa. Ang layunin nito ay tiyakin, na ang mga mamamayan ay tanging ang pananaw ng gobyerno ang naririnig at pinaniniwalaan. Paghihigpit sa karapatan. Ang mga karapatang pantao, at kalayaan ng mga mamamayan, ay ganap na inilalagay sa alanganin. Walang karapatang magtatag ng ibang politikal na grupo, lumahok sa protesta, o pumili ng sariling relihiyon. Ang gobyerno ay maaaring kumuha ng ari-arian, ikulong ang sinumang lalabag sa batas ng walang paglilitis, o kahit pumatay ng mga taong itinuturing na banta. Ang mga mamamayan ay inilalagay sa isang estado ng takot, na nagpapahintulot sa gobyerno, na makamit ang kanyang layunin ng may kabuoang kontrol. Katangian ng totalitarianismo. Ang totalitarianismo, ay isang uri ng pamamahala, na naghahangad na kontrolin ang lahat ng aspeto ng buhay ng mga mamamayan. Mula sa politika at ekonomiya, hanggang sa panlipunan na buhay, at maging ang panloob na kaisipan. Ipinapakita nito ang ilang tiyak na katangian, na nagpapalakas ng ganitong uri ng kapangyarihan, na karaniwang nagdudulot ng malaking epekto sa kalayaan at karapatang pantao. Paggamit ng propaganda. Ginagamit ang propaganda bilang isang kagamitan para kontrolin ang isipan ng mga tao, at itaguyod ang ideolohiya ng pamahalaan. Ito ay ipinapalaganap sa pamamagitan ng media, paaralan, simbahan, at iba pang paraan, para tiyakin na ang lahat ay naniniwala sa layunin at katwiran ng pamahalaan. Halimbawa, sa Soviet Union, ang gobyerno ay gumamit ng larawan, tula, at pelikula, para ilarawan si Stalin bilang isang bayani, at itaguyod ang sosyalismo. Puwersahang pagpapatupad ng batas. Hindi batay sa katarungan o karapatang pantao ang pagpapatupad ng batas sa totalitaryanong pamahalaan. Sa halip, ginagamit ito para papanatilihin ang kapangyarihan ng pamahalaan. Halimbawa, mayroong mga espesyal na ahensya na may kapangyarihang arestuhin, ikulong, o patayin ang sinumang itinuturing na banta, kahit na walang tamang paglilitis. Limitadong karapatang pantao. Ipinagbabawal o kinokontrol ng totalitaryanong pamahalaan ang mga pangunahing karapatang pantao, tulad ng kalayaan sa pagsasalita, pagtitipon, at paniniwala. Hindi pinapayagan ang mga tao na magsalita laban sa pamahalaan, sumali sa ibang partido, o maniwala sa anumang relihiyon na hindi sinusuportahan ng gobyerno. Minsan, ang mga minorya ay tinutugis, at inilalagay sa mga kampo o pinapatay. Militarisasyon at takot. Ang militar ay may malaking papel sa totalitaryanong pamahalaan. Ginagamit ito para ipatupad ang batas, labanan ang mga kalaban, takutin ang mga mamamayan na huwag sumuway.
Maraming pondo ang inilalaan para sa sandatahang lakas, at madalas na makikita ang mga sundalo sa kalye, para ipakita ang kapangyarihan ng pamahalaan. Ang takot ay naging pangunahing paraan, para mapanatili ang katatagan at pagsunod ng mga tao. Ang totalitarianismo, ay isang uri ng pamamahala, na lubos na makakapigil sa kalayaan at karapatang pantao. Bagamat may ilang bansa na nakaranas nito noong nakaraan, mahalaga na tandaan ang mga katangian nito, para maiwasan na mangyari muli ito sa hinaharap. Pamahalaang totalitaryo. Mga halimbawa mula sa kasaysayan at kasalukuyan. Ang pamahalaang totalitaryo, ay isang uri ng pamamahala, kung saan ang pamahalaan ay may ganap na kontrol sa lahat ng aspeto ng buhay ng mamamayan, mula sa politika, ekonomiya, at kultura, hanggang sa personal na paniniwala at ugnayan. Narito ang ilang kilalang halimbawa nito. Nazi Germany, 1933 hanggang 1945. Adolf Hitler. Nang maupo si Hitler bilang Chancellor noong 1933, pinalakas niya ang Nazi Party, at itinatag ang isang totalitariong rehimen. Ipinatupad niya ang One Leader, One People, One Nation. Pinasasaklaw ng gobyerno ang lahat ng institusyon. Kinontrol ang media at paaralan, para ipalaganap ang propaganda ng anti-Semitismo, at pambansang pagkakaisa. At nagtatag ng mga kampong piitan para sa mga kalaban ng Estado. Ang kanyang rehimen ay nagdulot ng Holocaust, at ng ikalawang digmaang pandaigdig. Fascist Italy, 1922 hanggang 1943. Benito Mussolini. Si Mussolini ang nagtatag ng fascismo, isang ideolohiyang nakatuon sa pambansang kadakilaan, militarismo, at ganap na pamamahala ng gobyerno. Noong 1922, pumasok ang kanyang mga black shirts sa Roma, at nakuha ang kapangyarihan. Ipinatupad niya ang corporatism, kinontrol ang media at sining, at pinasigaw ang pagsunod sa kanya bilang Il Duce. Nakipagsosyo siya kay Hitler noong ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit natalo at pinatay noong 1943. Soviet Union, 1924 hanggang 1953. Joseph Stalin. Matapos mamatay ni Lenin, si Stalin ang naging pinuno ng Soviet Union, at itinatag ang isang komunistikong totalitaryanong rehimen. Ipinatupad niya ang pangkalahatang pagsasaka, naglunsad ng malalaking pagsasanay sa industriya, at nagdulot ng Great Purge. Isang panahon ng karahasan, kung saan libu-libong tao ang pinapatay o ipinakulong, dahil sa akusasyong pagtutol sa gobyerno. Kinontrol din niya ang media, kultura, at relihiyon, para ipalaganap ang ideolohiyang komunista. North Korea, 1948 hanggang sa kasalukuyan. Dinastiyang Kim. Ang Hilagang Korea, ay itinatag noong 1948 sa ilalim ni Kim Il-sung, at mula noon ay pinamamahalaan ng isang tiyak na monarkiyang totalitaryo ng dinastiyang Kim. Ang gobyerno ay may ganap na kontrol sa lahat ng aspeto ng buhay. Kinokontrol ang media, pinaghihigpitan ang paglabas-masok ng mamamayan. Ipalaganap ang propaganda, na nagpapakita ng mga pinuno bilang makapangyarihang Diyos. Ang bansa ay kilala rin, sa kanyang mahigpit na pagpapanatili ng segregasyon mula sa ibang bansa, at sa kahirapan ng maraming mamamayan. Ang mga halimbawang ito, ay nagpapakita ng panganib ng ganap na kapangyarihan ng pamahalaan. Kadalasan itong nagdudulot ng karahasan, kawalan ng kalayaan, at paghihirap para sa mamamayan. Mahalagang matutunan ang mga ito, para maprotektahan ang mga karapatang pantao at demokrasya. Demokratikong pamamahala. Ang pamahalaan, na nasa kamay ng mamamayan. Ang demokratikong pamamahala, ay isang uri ng pamamahala, kung saan ang kapangyarihan ay nagmumula sa mamamayan. Maaari silang makilahok, pumili ng kanilang pinuno, at panagutin ang gobyerno. Ito ay nakabatay sa mga pangunahing prinsipyo, na nagpapanatili ng kalayaan, katarungan, at pagkakapantay-pantay ng lahat. Pamahalaang nasa kamay ng mamamayan. Ang pangunahing ideya ng demokrasya, ay ang pamamahala ng mga tao, para sa mga tao, at sa pamamagitan ng mga tao. Ito ay nangangahulugang, ang mamamayan ang tunay na may-ari ng kapangyarihan. Maaari silang makilahok sa pamamahala sa iba't ibang paraan. Sa pamamagitan ng pagboto, pagsali sa mga organisasyon, pagsasalita laban sa maling gawain ng gobyerno, o paglahok sa pampublikong talakayan.
Hindi nasa iisang tao o grupo lamang ang kapangyarihan. Ito ay hinahati o kinokontrol para hindi maabuso. Mga pangunahing prinsipyo ng demokratikong pamamahala. Kalayaan. Sa demokrasya, mayroong mga karapatang pantao at kalayaan na protektado ng batas. Kabilang dito ang kalayaan sa pagsasalita, pagsusuri sa gobyerno, relihiyon, pagtitipon, at pagpapahayag ng sariling opinyon. Hindi maaaring pigilan ng gobyerno ang mamamayan na sabihin ang kanilang saloobin o piliin ang kanilang paniniwala, maliban na lamang kung ito ay nakakasakit o nakakapinsala sa iba. Batas, o rule of law. Ang rule of law ay nangangahulugang lahat ay sumusunod sa batas, kabilang ang mga pinuno ng gobyerno. Walang sino man ang mas mataas sa batas. Ito ay nagpapanatili ng katarungan at nakakapigil sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Kung ang isang pinuno ay lumabag sa batas, maaari niyang harapin ang parusa, tulad ng anumang ibang mamamayan. Pantay na karapatan. Sa demokrasya, lahat ng mamamayan ay may pantay na karapatan sa harap ng batas, anuman ang kanilang lahi, kasarian, relihiyon, katayuan sa buhay, o kasarian ng pag-ibig. Hindi maaaring diskriminahin ang sinumang sa anumang aspeto ng buhay, mula sa trabaho, edukasyon, hanggang sa karapatan na bumoto. Ang layunin ay na lahat ay makakuha ng pantay na pagkakataon na umunlad. Malayang halalan. Ang malaya at patas na halalan ay ang puso ng demokrasya. Ito ang paraan ng mamamayan para pumili ng kanilang pinuno at ipahayag ang kanilang pagnanasa. Sa mga halalang ito, maaaring pumili ang bawat kwalipikadong botante nang walang takot sa pananakot o pandaraya. Ang mga pinunong nahalal ay may takdang panahon sa pwesto at kailangang harapin ang pagpili muli ng mamamayan. Ang demokratikong pamamahala ay hindi perpekto, ngunit ito ay pinaka-epektibong paraan na nakikita ng tao para protektahan ang mga karapatang pantao at tiyakin na ang gobyerno ay nagtatrabaho para sa kapakanan ng lahat. Ito ay nangangailangan ng pakikilahok ng mamamayan para ito ay magtagal at umunlad. Paano tinatamaan ang demokrasya? Mga banta na dapat nating pansinin. Ang demokrasya ay batay sa mga prinsipyo ng kalayaan, katarungan, at pananagutan ng gobyerno sa mamamayan. Ngunit sa kasalukuyan, maraming bansa ang nahaharap sa panganib na mapahina o matakot ang kanilang demokrasya. Narito ang ilang paraan kung paano ito nangyayari. Pagkontrol sa media. Ang media ay may mahalagang papel sa demokrasya, dahil ito ang nagbibigay ng impormasyon sa mamamayan, at nagpapanatili ng pananagutan sa gobyerno. Ngunit kapag ang gobyerno o ibang makapangyarihang puwersa ang nagkontrol sa publiko, at sugpuin ang pagsasalita ng katotohanan, maaari nitong isama ang pagsupil sa mga mamamahayag, pagsasara ng mga pahayagan at istasyon ng telebisyon, at pagpapalaganap ng maling impormasyon. Halimbawa, sa ilang bansa, ang gobyerno ay nagbabayad ng mga mamamahayag para isulat ang mga artikulo na pabor sa kanila, o nagbabawal sa mga pahayagan na magpakalat ng mga balita na laban sa kanila. Pagsupil sa oposisyon. Ang oposisyon ay mahalaga sa demokrasya, dahil ito ang nagbibigay ng alternatibo sa kasalukuyang gobyerno, at nagpapanatili ng kanilang pananagutan. Ngunit kapag ang gobyerno ay nagsupil sa oposisyon, maaari nitong pigilan ang kanilang kakayahang makilahok sa politika, at ipahayag ang kanilang opinyon. Maaari nitong isama ang pagsasailalim sa mga oposisyon sa mga kaso ng krimen, pagsasara ng kanilang mga partido, at pagbabawal sa kanila na tumakbo sa eleksyon. Halimbawa, sa ilang bansa, ang gobyerno ay nagpapahintulot sa mga oposisyon na makilahok sa politika, ngunit binibigyan sila ng kaunting pondo at suporta, na ginagawa itong mahirap para sa kanila, na makipagkompetensya sa kasalukuyang gobyerno. Pananakot sa mamamayan. Ang pananakot sa mamamayan ay isang paraan ng pagsupil sa kanilang kalayaan at karapatan. Maaari nitong isama ang pagsasailalim sa kanila sa karahasan, panggigipit, at pananakot. Kapag ang mamamayan ay natatakot, maaaring pigilan silang ipahayag ang kanilang opinyon, at makilahok sa politika. Halimbawa, sa ilang bansa, ang gobyerno ay nagtatakda ng mga pulis na nagbabantay sa mga mamamayan, at nagpapahintulot sa kanila na gumamit ng karahasan para sugpuin ang mga protesta at pagtutol. Pagbawas ng checks and balances.
Ang mga checks and balances ay isang sistema na idinisenyo para pigilan ang anumang sangay ng gobyerno na makakuha ng labis na kapangyarihan. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghahati ng kapangyarihan sa iba't ibang sangay ng gobyerno, at pagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na suriin at pigilan ang isa't isa. Ngunit kapag ang gobyerno ay nagbabawas ng mga checks and balances, maaari itong magpahintulot sa isang sangay ng gobyerno na makakuha ng labis na kapangyarihan at gumawa ng desisyon ng walang pagsusuri o pananagutan. Paglaganap ng propaganda. Ang propaganda ay ang pagpapalaganap ng maling impormasyon para manipulahin ang opinyon ng publiko. Maaari itong gamitin ng gobyerno, mga partido ng politika, o ibang grupo para maimpluwensyahan ang pag-iisip at pag-uugali ng mga tao. Kapag ang propaganda ay naging malawak, maaari itong makagambala sa proseso ng politika, at sugpuin ang kakayahan ng mamamayan na gumawa ng may kaalamang desisyon. Halimbawa, sa ilang bansa, ang gobyerno ay nagbabayad ng mananaliksik para gumawa ng mga ulat na pabor sa kanila, o nagpapalaganap ng maling impormasyon sa social media para sirain ang reputasyon ng kanilang mga kalaban sa politika. Ang mga banta sa demokrasya ay hindi lamang nagpapahina sa kalayaan at karapatan ng mamamayan, kundi nagpapahina rin sa katatagan at kaunlaran ng bansa. Mahalaga na tayo ay maging mulat sa mga banta na ito, at gumawa ng aksyon para pigilan silang lumala. Maaari nitong isama ang pagsuporta sa malayang media, pagsuporta sa oposisyon, pagtataguyod ng karapatang pantao, at paglahok sa proseso ng politika. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari nating protektahan ang demokrasya, at tiyakin na ito ay mananatiling malakas at matatag para sa mga susunod na henerasyon. Senyales ng paparating na totalitarianismo. Mga palatandaan na dapat nating pansinin. Ang totalitarianismo ay isang anyo ng pamamahala, kung saan ang gobyerno ay may ganap na kapangyarihan sa lahat ng aspeto ng buhay ng mamamayan. Mula sa politika at ekonomiya, hanggang sa panlipunan at kultural na buhay. Karaniwan itong nagsisimula sa mga maliit na pagbabago, na kadalasan ay hindi napapansin agad, ngunit unti-unting lumalakas hanggang sa makuha nito ang ganap na kontrol. Halimbawa, sa ilang bansa, mga mamamahayag, abogado, at aktivista na nagpapahayag ng oposisyon sa gobyerno, ay biglang nawawala, o kinukulong ng walang paglilitis. Falsipikadong impormasyon. Ang totalitarianong gobyerno ay umaasa sa pagpapalaganap ng mali-maling impormasyon para manipulahin ang opinyon ng publiko, at itago ang katotohanan. Tinatawag itong disinformasyon o maling impormasyon, at kadalasan itong ginagamit sa social media, tradisyonal na media, o mga pahayag ng gobyerno. Maaari nitong isama ang pagsasabi ng mga kasinungalingan tungkol sa kalagayan ng bansa, pagsira sa reputasyon ng mga kalaban, o paglikha ng takot sa mga panlabas o panloob na banta. Kapag ang mamamayan ay walang akses sa tumpak na impormasyon, hindi nila magagawang gumawa ng may kaalamang desisyon tungkol sa politika o kanilang sariling buhay. Katiwalian at abuso sa kapangyarihan. Kapag ang gobyerno ay walang sapat na pananagutan, madali itong maging sanhi ng katiwalian at abuso sa kapangyarihan. Maaari nitong isama ang pagnanakaw ng pera ng bayan, paggamit ng kapangyarihan para paboran ang mga kaibigan at kamag-anak, o paglabag sa karapatang pantao. Ang katiwalian at abuso sa kapangyarihan ay hindi lamang nagpapahina sa tiwala ng mamamayan sa gobyerno, kundi nagpapahintulot din sa gobyerno na makakuha ng mas maraming kapangyarihan ng walang pagsusuri. Halimbawa, sa ilang bansa, ang mga pinuno ng gobyerno ay nakakakuha ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan ng korupsyon, habang ang mamamayan ay naghihirap at nagtitiis ng kawalan ng serbisyo. Pagpapalawig ng termino ng lider.
Isa sa mga pinakamalaking senyales ng paparating na totalitarianismo, ay ang pagpapalawig ng termino ng pinuno ng gobyerno. Karaniwan sa demokrasya, ang mga pinuno ay may takdang panahon, para pigilan silang makakuha ng labis na kapangyarihan. Ngunit, kapag ang isang leader ay nagpapalawig ng kanyang termino, sa pamamagitan ng pagbabago ng konstitusyon, o paggamit ng puwersa, nagpapakita ito na nais niyang manatili sa kapangyarihan magpakailanman. Halimbawa, ilang pangulo ng bansa ang binago ang konstitusyon, para payagan silang tumakbo para sa ikatlo o ikaapat na termino, na ginagawa silang parang diktador. Pagmanipula sa halalan. Ang halalan ay ang pundasyon ng demokrasya, dahil ito ang paraan ng mamamayan na pinipili ang kanilang pinuno. Ngunit, kapag ang gobyerno ay nagmamanipula sa halalan, binabalewala nito ang boses ng mamamayan, at nagpapahintulot sa isang grupo na manatili sa kapangyarihan, nang walang wastong pagsusuri. Maaari nitong isama ang pagsasala sa mga botante, pagsupil sa mga oposisyong kandidato, pagkakasala sa mga boto, o kahit na pagpapasawalang bisa sa resulta ng halalan. Kapag ang halalan ay hindi patas o tumpak, hindi na ito isang paraan ng demokrasyang pamamahala, kundi isang paraan ng gobyerno, para ipakita na mayroon itong suporta ng publiko. Ang mga senyales na ito, ay hindi palaging tiyak na katibayan ng totalitarianismo, ngunit kapag sila ay nangyayari ng magkasama, nagsisilbi itong babala, na ang demokrasya ay nasa panganib. Mahalaga na tayo ay maging mulat sa mga palatandaan na ito, at gumawa ng aksyon, para protektahan ang ating kalayaan at karapatan. Maaari nitong isama ang pagsusuri sa impormasyon na ating tinatanggap, pagsuporta sa malayang media, paglahok sa politika, at pagtataguyod ng pananagutan ng gobyerno. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari nating pigilan ang paglitaw ng totalitarianismo, at tiyakin na ang demokrasya, ay mananatiling buhay para sa mga susunod na henerasyon. Epekto ng paparating na totalitarianismo, o paghina ng demokrasya sa lipunan. Mga bunga na dapat nating harapin. Kapag ang mga banta sa demokrasya, o ang paglitaw ng totalitarianismo, ay hindi napigilan, nagdudulot ito ng malalim at pangmatagalang epekto sa buong lipunan. Hindi lamang nito binabaliwala ang kalayaan at karapatan ng mamamayan, kundi nagbabago rin ito ng kalikasan ng ugnayan sa pagitan ng gobyerno, mamamayan, at iba pang sektor. Narito ang ilang pangunahing epekto nito. Takot at kawalan ng tiwala. Kapag ang gobyerno ay nagsisimula sa pagsupil sa kritiko, pananakot, at pagpapalaganap ng maling impormasyon, ang unang epekto ay ang paglitaw ng takot sa mamamayan. Natatakot silang ipahayag ang kanilang opinyon, lumahok sa protesta, o kahit na makipag-usap tungkol sa politika sa kanilang mga kaibigan. Kasabay nito, ay ang pagkawala ng tiwala sa gobyerno, media, at iba pang institusyon, na dapat na nagpoprotekta sa kanilang karapatan. Kapag walang tiwala, ang lipunan ay nagiging hiwa-hiwalay, at mahirap na magtulungan para sa isang layunin. Halimbawa, sa ilang bansa na nahaharap sa paghina ng demokrasya, maraming mamamayan ang ayaw na lumabas para bumoto, o sumali sa mga organisasyong panlipunan, dahil sa takot na mapahamak. Pang-aabuso ng kapangyarihan. Kapag ang gobyerno ay walang sapat na checks and balances o pananagutan, ang pang-aabuso ng kapangyarihan ay nagiging karaniwan. Maaari nitong isama ang paglabag sa karapatang pantao, panggigipit sa mga minorya, paggamit ng puwersa para sugpuin ang pagtutol, at pagkiling sa mga kaibigan at kamag-anak. Ang pang-aabuso ng kapangyarihan, ay hindi lamang nagdudulot ng sakit at pagdurusa sa mga individual, kundi nagpapahina rin ng katarungan sa lipunan. Pagbagsak ng ekonomiya. Ang totalitarianismo o paghina ng demokrasya, ay maaari ring magdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya. Kapag ang gobyerno ay nagsisimula ng katiwalian, pagsupil sa negosyo, at pagmamaneho ng ekonomiya, batay sa politikal na interes, ang mga negosyante ay natatakot na mag-invest, ang paglago ng ekonomiya ay bumabagal, at ang antas ng kahirapan ay tumataas. Bukod pa rito, ang kawalan ng kalayaan at pananagutan, ay nagpapahina sa tiwala ng dayuhang mamumuhunan, na nagpapahirap sa bansa, na kumuha ng pondo para sa kaunlaran. Halimbawa, ilang bansa na nasa ilalim ng totalitaryanong pamamahala, ay nakakaranas ng mataas na antas ng kawalan ng trabaho, kahirapan,
at kakulangan ng mga pangunahing serbisyo, tulad ng pangangalagang pangkalusugan at edukasyon. Pagkawasak ng kultura ng kalayaan. Ang kultura ng kalayaan ay ang hanay ng mga halaga, paniniwala, at gawi na nagtataguyod ng kalayaan, katarungan, at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Kapag ang totalitarianismo ay lumitaw, sinusubukan nitong wasakin ang kulturang ito sa pamamagitan ng pagsupil sa kalayaan sa pagsasalita, pagsusuri sa sining at panitikan, at pagpapalaganap ng isang pampulitikang doktrina na nagpapahina sa individual na kalayaan. Kapag ang kulturang ito ay nawala, mahirap nang ibalik ang demokrasya, dahil ang mamamayan ay hindi nasanay na ipahayag ang kanilang opinyon o lumahok sa politika. Halimbawa, sa ilang bansa, ang gobyerno ay nagbabawal sa mga aklat, pelikula, at musika na nagpapahayag ng oposisyon sa kanila, at pinipilit ang mga tao na sumunod sa isang tiyak na uri ng paniniwala at pag-uugali. Ang mga epekto na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa kasalukuyang henerasyon, kundi naglalahad din ng malaking hamon para sa mga susunod na henerasyon. Mahalaga na tayo ay maging mulat sa mga banta sa demokrasya, at gumawa ng aksyon para protektahan ang ating kalayaan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari nating pigilan ang pagkawasak ng ating lipunan, at tiyakin na mananatiling malakas at matatag ang ating demokrasya. Gampanin ng mamamayan. Ang puso ng isang malakas na demokrasya. Ang demokrasya ay hindi lamang isang uri ng pamamahala. Ito ay isang pananagutan na ibinabahagi ng lahat ng mamamayan. Kapag ang demokrasya ay nasa panganib, o ang totalitarianismo ay nagsisimula ng lumitaw, ang gampanin ng mga tao ay naging mas mahalaga pa. Hindi tayo maaaring umaasa lamang sa gobyerno o mga institusyon para protektahan ang ating kalayaan. Kailangan nating gumawa ng aksyon para tiyakin na mananatiling buhay at matatag ang ating lipunan. Narito ang ilang pangunahing gampanin ng mamamayan. Pagtanggol sa karapatang pantao. Ang karapatang pantao ay ang pundasyon ng demokrasya. Ito ang mga karapatan na mayroon tayo bilang tao, anuman ang ating lahi, relihiyon, kasarian, o panlipunang katayuan. Bilang mamamayan, may tungkulin tayong itaguyod at ipagtanggol ang mga karapatang ito, hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin para sa iba. Maaari nitong isama ang pagsuporta sa mga organisasyong nagtataguyod ng karapatang pantao, paglahok sa mga protesta laban sa paglabag, o kahit na lamang pagtawag sa pansin sa mga isyu na may kinalaman sa karapatang pantao. Halimbawa, kapag may naririnig tayo tungkol sa panggigipit sa mga minorya, maaari tayo nang magsalita laban dito, at tulungan silang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Pagpili ng tapat at makataong lider. Ang pinakamahalagang gampanin ng mamamayan sa demokrasya ay ang pagpili ng mga lider na tapat, makatao, at may pananagutan. Ang ating mga pinuno ay dapat na kumakatawan sa ating mga interes, at nagtatrabaho para sa kapakanan ng lahat, hindi lamang para sa kanilang sarili, o sa kanilang mga kaibigan. Upang gawin ito, kailangan nating maging mulat sa mga isyu, suriin ang mga kandidato, at bumoto batay sa kanilang integridad at plataporma. Hindi sa mga kasinungalingan o propaganda. Halimbawa, maaari tayo nang magbasa ng mga balita, manood ng mga debate, at makipag-usap sa ibang tao, para malaman natin kung sino ang pinakamahusay na kandidato para sa pwesto. Pagpapahayag ng saloobin. Ang kalayaan sa pagsasalita ay isa sa pinakamahalagang karapatan sa demokrasya. Bilang mamamayan, may karapatan at tungkulin tayong ipahayag ang ating opinyon, kahit na ito ay salungat sa opinyon ng gobyerno o ng ibang tao. Maaari nitong isama ang pagsusulat ng liham sa pahayagan, paggamit ng social media para magbahagi ng ating pananaw, o paglahok sa mga pampublikong talakayan o protesta. Ngunit, mahalagang ipahayag natin ang ating saloobin sa paraang respetado, at walang karahasan, at igalang din ang opinyon ng iba. Kapag tayo ay nagsasalita, binibigyan natin ng boses ang ating sarili, at nagpapalakas ng boses ng iba. Pagsubaybay laban sa abuso ng kapangyarihan. Ang gobyerno at mga pinuno ay maaaring madaling maakit na gumamit ng kanilang kapangyarihan sa maling paraan, kapag walang sino mang nagsusuri sa kanila. Bilang mamamayan, may tungkulin tayong magbantay at magtanong sa kanila, kapag may nakikita tayong abuso sa kapangyarihan.
Maaari nitong isama ang pagsusuri sa mga patakaran ng gobyerno, pagtatanong sa mga pinuno, tungkol sa kanilang aksyon, o kahit na paghahain ng demanda laban sa gobyerno na nagsasagawa ng katiwalian, o paglabag sa karapatang pantao. Maaari tayong magsalita laban dito, at hilingin na panagutin sila. Pagtangkilik sa tamang impormasyon. Ang tama at tumpak na impormasyon, ay mahalaga para sa ating na gumawa ng may kaalamang desisyon. Sa panahon ng propaganda at disinformasyon, kailangan nating maging mapanuri sa impormasyong ating tinatanggap. Hindi tayo maaaring maniwala agad sa lahat ng nakikita sa social media, o naririnig natin mula sa ibang tao. Maaari nitong isama ang pagsusuri ng pinagmumulan ng impormasyon, paghahanap ng maraming pananaw, at pagtukoy ng mga kasinungalingan, at maling impormasyon. Halimbawa, maaari tayong magbasa ng mga balita mula sa iba't ibang mapagkakatiwalaang pinagmumulan, suriin ang ebidensya, at makipag-usap sa ibang tao para malaman natin ang katotohanan. Ang gampanin ng mamamayan, ay hindi isang pagsubok na kailangang harapin ng mag-isa. Ito ay isang tungkulin na ibinabahagi ng lahat ng tao sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari nating protektahan ang ating demokrasya, ipagtanggol ang ating karapatang pantao, at tiyakin na mananatiling malakas at matatag ang ating lipunan para sa mga susunod na henerasyon. Mga paraan upang mapangalagaan ang demokrasya. Mga hakbang patungo sa isang matatag na lipunan. Ang demokrasya ay parang isang halaman. Kailangan nito ng patuloy na pangangalaga at pagtutok, para lumago at manatiling malakas. Hindi ito isang bagay na makakuha natin ng isang beses lamang. Kailangan nating gawin ang ating bahagi araw-araw, para protektahan ito laban sa mga banta. Narito ang ilang mahahalagang paraan, upang mapangalagaan ang demokrasya. Civic engagement, o pakikilahok ng mamamayan sa mga gawain ng lipunan. Ang pakikilahok ng mamamayan, ay ang puso ng demokrasya. Kapag tayo ay aktibo sa ating komunidad, nakakatulong tayo na itaguyod ang mga halagang atin ng pinaniniwalaan, at gawin ang lipunan na mas mahusay para sa lahat. Maaari nitong isama ang paglahok sa mga organisasyong panlipunan, pagdalo sa mga pampublikong talakayan, paglahok sa mga protesta laban sa kawalang katarungan, o kahit na lamang pagtulong sa mga gawain ng komunidad. Kapag tayo ay aktibo, binibigyan natin ng boses ang ating sarili, at nagpapalakas ng boses ng iba. Media literacy, o kakayahan na unawain at suriin ang media. Sa panahon ng social media, at mabilis na pagkalat ng impormasyon, ang kakayahang suriin ang mga balita at nilalaman na ating tinatanggap ay napakahalaga. Ang media literacy, ay tumutulong sa atin na makilala ang totoo at maling impormasyon, suriin ang pinagmumulan ng balita, at iwasan ang pagpapalaganap ng propaganda at disinformasyon. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagbabasa ng balita, mula sa maraming mapagkakatiwalaang pinagmumulan, pagtukoy ng mga kasinungalingan, at pagtatanong sa impormasyong ating nakikita. Kapag tayo ay may sapat na kaalaman sa media, hindi tayo madaling malinlang, at mas makakagawa tayo ng may kaalamang desisyon. Malinis at mapayapang halalan. Ang halalan ay ang pundasyon ng demokrasya. Ito ang paraan ng mamamayan na pinipili ang kanilang mga pinuno, at ipinapahayag ang kanilang opinyon. Upang mapangalagaan ang demokrasya, kailangan nating tiyakin na ang mga halalan ay malinis, patas, at mapayapa. Maaari nitong isama ang paglahok sa pagboto, pagsuporta sa mga organisasyong nangangasiwa sa halalan, at pagtutol sa anumang uri ng pandaraya, o manipulasyon sa halalan. Kapag ang halalan ay malinis, tiyak na ang mga pinuno na pinili ay kumakatawan sa mga interes ng mamamayan, at nagtatrabaho para sa kapakanan ng lahat. Transparency at accountability, o kalinawan at pananagutan. Ang kalinawan at pananagutan ay mahalaga, para tiyakin na ang gobyerno ay nagtatrabaho para sa mamamayan, at hindi para sa sarili nitong interes. Ang kalinawan ay nangangahulugan, na ang gobyerno ay dapat na ilantad ang kanilang mga gawain, panloob na proseso, at gastos ng pera ng bayan. Ang pananagutan, ay nangangahulugan na ang gobyerno at mga pinuno, ay dapat na panagutin para sa kanilang aksyon at patakaran. Maaari nitong isama ang pagtatanong sa gobyerno tungkol sa kanilang gawain, paghahanap ng impormasyon tungkol sa gastos ng gobyerno, at pagtutol sa anumang uri ng katiwalian, o abuso sa kapangyarihan.
Kapag ang gobyerno ay may kalinawan at pananagutan, mas madali itong pigilan na gumawa ng maling gawain. Paggalang sa batas. Ang batas ay ang pundasyon ng isang maayos na lipunan at demokrasya. Ang lahat ng tao, kabilang ang gobyerno, mga pinuno, at mamamayan, ay dapat na sumunod sa batas. Kapag tayo ay magalang sa batas, tinitiyak nating may katarungan at pagkakapantay-pantay para sa lahat. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas ng lipunan, paggalang sa mga karapatan ng iba, at pagtutulungan upang ipatupad ang batas ng patas. Kapag ang lahat ay sumunod sa batas, ang demokrasya ang nagpapatuloy na lumakas. Ang pagpapanatili ng demokrasya ay hindi isang gawain ng isa lamang. Ito ay tungkulin ng bawat mamamayan. Sa pamamagitan ng paglahok, pagkatuto ng media literacy, pagsuporta sa malinis na halalan, pagkiling ng transparency at accountability, at paggalang sa batas, maaari tayong magtulungan upang buuin ang isang mahusay at matatag na lipunan para sa ating sarili at sa susunod na henerasyon. Ang totalitarianismo ay hindi lamang isang bahagi ng kasaysayan. Ito ay isang panganib na nananatili sa kasalukuyan, na naghihintay ng tamang pagkakataon, para lumitaw sa mga lugar na kung saan ang demokrasya, ay nangangailangan ng tulong. Sa lahat ng ating pinag-usapan tungkol sa mga senyales nito, epekto sa lipunan, at kung paano tayo makakapigil, may isang bagay na dapat nating laging tandaan. Ang totalitarianismo ay hindi bumabangon mula sa kawalan. Ito ay lumalago kapag tayo ay nanahimik, kapag tayo ay nagpapaloko, at kapag tayo ay nakakalimot ng ating mga halaga. Minsan, maaaring parang malayong alamat ang totalitarianismo. Isang bagay na nangyayari lamang sa ibang bansa, sa ibang panahon. Ngunit ang katotohanan, ito ay nagsisimula sa mga maliit na bagay. Sa pagpapatahimik ng isang kritiko, sa pagkalat ng isang maling balita, sa pagpapalawig ng termino ng isang lider. Mga bagay na maaari nating balewalain noong una, ngunit unti-unting nagbabago ng mukha ng ating lipunan, hanggang sa huli ay hindi na natin makilala ang ating sariling bansa. Ngunit mayroon tayong pag-asa. Ang totalitarianismo ay nabibigo, kapag ang mamamayan ay nagtutulungan, kapag tayo ay nagpapahayag ng ating saloobin, kapag tayo ay nagbabantay sa ating mga pinuno, at kapag tayo ay hindi nagpapasuko sa takot. Hindi nito kayang talunin ang isang lipunan na may paniniwalang matatag sa kalayaan, katarungan, at pagkakapantay-pantay. Kaya't hayaan nating huwag na tayong magpadala sa kalimutan o katamaran. Hayaan nating tiyakin na ang ating mga anak at apo ay makakakita ng isang mundo na may demokrasya. Isang mundo na kung saan ang bawat boses ay naririnig, ang bawat karapatan ay pinoprotektahan, at ang bawat tao ay may kalayaan na mamuhay ng walang takot. Sapagkat sa huli, ang pinakamahusay na paraan para pigilan ang totalitarianismo, ay hindi lamang sa pamamagitan ng pag-alala sa nakaraan, kundi sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kinabukasan na ating gustong makita. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.